Nagbanglo di dinakdakan. Dali. Ang chef natin, si Daddy. Tikman natin guys, tikman natin. Naimas na yung dinakdakan guys. Perfect. Let's mamaya mo ito mo. Sige lang. So yung chef natin, medyo matipid magsalita pero masarap guys. Alam. So mga katinapay, it's a beautiful morning again here sa Isabela. And yun, ang sarap mag-jogging kasi babago pa lang sumisikat ang araw. And hindi siya ganun kainit, malamig yung hangin. Napakasarap mag-jogging. Let's go guys, let's jog. And para ma-explore din namin yung ibang place dito sa highway area. Ito yung highway sa harap ng bahay ng mga in-laws ko, nila wifey. So guys, nag-walking kami mga katinapay. And ito yung cemetery malapit sa kanila. Kasama akong bata, nasa likod ko. Sarap talaga mag-jogging, mag-walking dito. Dito kasi yung Sinamar Norte, San Mateo, Isabela. Ang mga katinapay, mayroon ng bakery sa kabilang kalsada. Pagbalik namin mamaya, after ng walking namin, titikman namin yung pandesal nila. At pangkape na rin. Pero sabi nila, mayroon daw ditong masarap na kapihan, kaya kami nag-walking dito. Ano ba ang pangalan niya, Rod, ng ano? Ng kapihan dito masarap? Apayaw bro yata. Apayaw bro daw. So hanapin namin yan. So yan ang lapad ng bukid. So mga katinapay, nasa Sinamar Sur na pala kami. Barangay Sinamar Sur kasi yung kay Misis malapit lang sa boundary ng Sinamar Norte at Sinamar Sur. So yun guys, we will try to find that sabi nila masarap na kapihan. Tara guys. So yun mga katinapay, dito po kami sa harap ng barangay hall ng Sinamar Sur. Diba kung may Samar Norte, may Samar Sur, meron Sinamar, diba? Maliit lang na Samar, Sinamar. Pero guys, dito pa tayo sa boundary ng San Mateo, Isabela at saka ng Ramon. Ito yung checkpoint area. Kasi guys, sa banda ron ay Ramon, Isabela, bayan ng Ramon. So guys, unfortunately hindi namin nakita yung kapihan na sinasabing masarap dito kasi ang layo ng nalakad namin. We crossed the border already pero di pa namin nakita. I think it's time to go back at bili na kami ng pandesal and then maglalakad kami doon sa may irigasyon. Nasa boundary kami ng San Mateo, Isabela at saka ng Ramon. Welcome to San Mateo, Isabela Bayatong Festival. Fun fact guys, San Mateo, Isabela is the munggo capital of the Philippines. So ang sarap ng munggo nila dito guys. Kasi ilang beses ako nakatim ng munggo nila, hindi siya maliliit, siya yung malaki na parang solid talaga na maligat o medyo malaman. So guys, lakad na kami sa erogasyon. Nandito na tayo sa Butch Choice Bakery Hot Pandesal. So guys, subukan natin kung meron silang pandesal. May pandesal po? Walang pandesal. So yun guys, sarado pala. Failed number 2. Guys, failed tayo, failure number 2. And yes, punta na lang tayo sa irigasyon. Doon na tayo mag-relax. Malood tayo ng mga sagos ng tubig. Yan guys, ang irigasyon dito malapit sa bayan nila wifey. Kahit ang lakas ng current guys, ang lakas ng agos. Pero ang sarap mag-walking doon sa kabilang side noon, sa daanan, katabi ng irigasyon. Ang sarap ng hangin dito guys. Wow, ang lakas ng agos. Sarap sana kung may kinakayang pandesal habang naglalakad sa gilid ng irigasyon.
So dito yung mataas na part na galing sa Magat Dam. By the way guys, ang tubig na to galing sa Magat Dam, sa hydro kung tawagin nila. Pupunta tayo dun mamaya. Mamasyal tayo dun sa hydro. And yung Magat Dam, isa sa pinakamalaking dam sa buong north. So guys, irrigation, mananggaling water, dito bababa. And dun siya pupunta sa babang yun. Mga katinapay, ang amin pong ulam mamaya tanghali is ang isa sa mga specialties ng Ilocano, dinakdakan yan. Yung si daddy, yung father-in-law ko ay naglaga ng mga ulo tsaka mga tenga. Ulo tsaka mga tenga, yan pang dinakdakan. At syempre, hiwain natin ang maraming sibuyas at tsaka maraming luya. And then, iihaw to maya-maya. Ito, nag-prepare na po si daddy ng yan, mga tinapay, oh. Sarap magdinakdakan si daddy. Oh, guys, tingnan nyo mamaya kung gano'n kasarap. So dapat guys, medyo manipis talaga yung pagkakahiwa ng sibuyas and of course yung luya, maliliit yung hiwa. Para sumama siya mamaya pagka tinagtad na yung inihaw na dinakdakan ng mga tenga, ulo, ano. Tuwing umuwi kami sa Isabela, ito ang isa sa paborito ko itong kainin. Although hindi na ako masyadong kumakain ng baboy, pero pag ito inihain, talagang sarap. Ito mga katinapay, ito yung ano, yung mga laman at saka mga tenga na laga ni daddy, and of course sinalang na niya sa ihawan niya. Yan o. At syempre busy si Kumar. Margaret, ay ako. Busy si wifey guys at magluluto ng gulay, pampahaba ng buhay, pampasaya ng buhay. Guys, dinakdakan, paborito ng bayan. Yes, patapos ng pag-ihaw natin at iihawin din natin ng talong. Guys, para yung talong hindi pumutok-putok, pag iihawin natin, kailangan tusukin natin ang tinidor. Isa kasi kuan, di parya, ikam tayo tikitlugnan. Basta. Okay, sinahalo niya ni daddy yung mga ingredients. Daddy, ano mga ingredients niyan? Mga luya, luyas, saka ano yan? Yun lang, Kalamansi. kalamansi. Yun guys, instead na mayonnaise na lalagay, yung utak ko nilalagay, pampalapot yun. So guys, minimix na. So yun ang sikreto para maging natural talaga ang lapot niya, yung utak ng baboy ba yun dahil? Utak ng baboy. Utak ng baboy. So dinakdakan guys, mga laman loob, hindi naman laman loob, mga tenga, mga ulo, may konting laman. Tapos pakukuluan muna hanggang sa lumambot bago iihaw. Tapos, yun, pagka-ihaw, hiwa ng maliliit. Tapos yun, haluan ng mga luya at saka sibuyas na maraming sibuyas. Guys, yung luya, maliliit lang talaga ang hiwa. Ang dinakdakan, isa sa pinakamasarap na specialties ng Ilocano. So yun, mas masarap ang kalamansi kaysa sa suka guys, kaya kumuha ako ng kalamansi. Nagbanglo di dinakdakan! Dali! Sige. Ang chef natin, si Daddy. Tikman natin guys, tikman natin. Naimas na yung dinakdakan guys. Perfect. Dalit mo may luto mo. Sige lang. So yung chef natin, medyo matipid magsalita pero masarap guys. Alam. Naimas ti dinakdakan guys. Specialty ng Ilocano. One more subo guys. Oo, ang sarap. Panalo to.